attempt ng governor na ito, mga kababayan, na magpauto o ayaw lang ni governor na sundin yung maitim na si Dark Choco, na machitim Pagambud eh. Ayaw lang niyang sundin na pinipigilan siya na wag ituloy nga itong maisog rally na ito sa April 14. Kaya ang date na ba dyan ngayon sa atin? 12 na dyan, di ba? So 2 days from now. Pero tuloy pa rin yung rally na yan. So ngayon mga kababayan, basahin ko muna. Okay? Ang sabi dito, from the Office of the President. Okay, di ba? Nakita niyo naman to, itong letter na to, di ba? Okay, basahin na lang natin. Office of the President. Office from Putin. Okay? Board member. Okay, Board member Orly Abit. Okay? Ito ay administrative case ha. District 2 of Davao del Norte complainant versus Governor Edwin Hubahib. Okay? Province of Davao del Norte. Ngayon mga kababayan, ang order ni Liza Tanas at ni Kuting Jr., tandaan ninyo, si Marcos Jr. ay isa lamang tau-tauhan ni Liza. Isa lamang aso si Marcos Jr. Si Marcos Jr. ay bangag, hindi kayang mag-isip. Si Marcos Jr. ay isang tamad, isang bangag, polboronic, at jutang genemes. Alright? So sabi dito order, before this office are the 24th of November 2022 affidavit complaint filed by board member Orly Amit against Governor Edwin Hubahib for grave abuse of authority and oppression. And October 9, 2023, verified answer of the letter. Okay? Ngayon, mga palangga, after a preliminary evaluation and consideration of the parties' allegations and evidence, this office finds strong evidence of guilt against Governor Hubahib. Likewise, given the gravity of the offense charged, there is a great probability that his constituents in office could influence the witnesses or pose a threat to the safety and integrity of the records and other evidence. Okay? Wherefore, premises considered and pursuant to Section 63 Republic Act Number 7160, otherwise known as the Local Government Code 1991, and Section 1, Rule 6 of Administrative Order Number 23, 1992, of this office as amended, Governor Hubahib is hereby placed under preventive suspension for 60 days effective immediately upon receipt of this order. So imagine yung mga palangga, pinaliwanag ni Governor Hubahib yung reklamo, yung administrative complaint na sinasabi ng Malacanang. Yun daw po yung administrative na nirereklamo nitong kaniyang board member dahil sa ang kaniyang sasakyan na in-issue ng Office of the Governor ng Kapitolyo, okay, na pick up ay bagong issue during that time ay sinasabi nitong si board member na hindi naman ginagamit. Okay? Yung issued car, na officially issued car na gagamitin niya sa kanyang trabaho as board member, tama ba? Yeah, board member, ay nakatenga lang daw sa bahay. Kaya naman, dalawang issued cars, okay, ang hawak nitong si si board member na ito. Isang luma na pick up at isang bago. So, ang ginagawa nitong itong board member na to, iniiwan niya yung bagong sasakyan sa bahay niya at parang sinasabi pa niya hindi naman daw ginagamit, so nakatenga lang, so ang ginagamit niya yung luma. You know what, habang naririnig ko, ang iniisip ko noon, baka hindi niya ginagamit kasi pinapagamit niya sa pamilya niya. Diba? Kasi dalawang issued cars niya eh. Diba? So, yun ang aking sa tingin. Pero, huwag na tayo lumayo. Balik tayo dito sa issue, sa kotse na to. So, dahil kulang, okay, sa motor vehicles o sa mga sasakyan, ang Department of Engineering nitong Kapitolyo na nasasakupan dito nga sa Davao del Norte ay ni-recall. Okay, ni-recall ng governor na ibig sabihin, since hindi mo naman ginagamit, ibalik mo na yan. Okay?
ibalik mo na yan at ipagamit natin sa ibang departamento, which is yun nga yung engineering department. You know what, mga palangga? Okay? Napakababaw. Kasi saka ang explanation dyan ni Governor na after a month, okay, dahil nagreklamo nga ito itong board member na ito, after 1 month of that, administrative issue nila, ay isinuli din, ibinigay na rin sa kanya, dahil nag-usap sila, okay na raw sila, wala naman silang pinag-awayan na. I mean, normal lang na may mga eksenang, may mga administrative issue, then ibinalik na uli yung bagong sasakyan sa kanya. And also, pero yung luma ay hindi na pinagamit sa kanya, binigay na nga dun sa engineering department. So mga kababayan, bakit, question, kung talagang linawagin natin ang ating mga kaisipan, bakit kailangan ng 2 issued cars? Okay, ng kotse, ng 2 pick-up, nitong isang, imagine mo, pa lang to, board member pa. Bakit kailangan ng 2 kotse, by the way? Kaya niya bang i-drive yan ng sabay? Ano siya? You know what I mean? So, again, na-settled na nila. But all of a sudden, dahil hindi nga pumapayag itong si Governor sa gusto ni Lagdameo na huwag ituloy ang Maisog Rally, ito ang nangyari ngayon. Siya ay, inopress. Pero ang palabas nila dito sa kanilang letter from the Office of the President, Office of the Kuting, mga palangga, si Governor pa ngayon ang nagkaroon nag-abuse ng kanyang authority at oppression. Sino ngayon ang nag-abuse dito? Ano ang ginawa ni Lagdameo, ang Office of the President, dahil sub siya eh. Diba? Secretary, assistant yan si Kuting, si Lagdameo, so under siya sa Office of the President. Ibig sabihin, excessive use of power ang ginawa ng mga jutang genemis na ito. Sila ang tunay na nangharas. Sila ang tunay na gumamit ng ng almost dahas. Dahil nagpadala ng halos 200 na kapulisan doon sa Davao del Norte para alisin sa pwesto ng sapilitan gamit itong kadyutahang suspension galing sa office ni Liza Tanas. Tinanggal ngayon, gusto nilang inalis nga si Governor at pinilit nilang pasumpain yung Vice Governor na si Uy. Na Uy, ang pangalan, para nga naman maipwesto nila dahil yun ang kakampi nila Liza Tanas. So, eto ang sila ang oppressive. Sila ang corrupt, mga corrupt dahil corrupt ito eh. Corrupt practice ito. Natatanggalin mo ang isang tao dahil ayaw pumayag sa inyo. Dahil ayaw nyong maituloy itong Maisog Rally. And also, ito si Governor, mga kababayan, Tagum Governor, ay siya rin ay isang advocate siya at isa siya dun sa nagtestigo sa Senate hearing na kung saan sinasabi ni Governor na ang mga kasabwat ni Liza, yung mga taga-DSWD ay ginagamit yung mga pondo ng AIX, yung mga para sa mga estudyante, mga palangga, okay? Para sa mga estudyante, yung mga, ito sinulat ko dito, yung mga pera ng mga bata, okay? Yung mga pera ng mga estudyante na supposedly 10,000, yung kanilang aid from the DSWD, from the government. Ang ginawa nito mga kabasabwat nila Liza Tanas, kasabwat sa DSWD, based dun sa napanood ko, ang binibigay sa estudyante ay 9K lang. 1K. So yung 9K, kinukuha nitong mga kasabwat sa DSWD at itong mga uy. Okay? Diyan sa Davao del Norte. And also yung ayuda. Mga ayuda nga. So yung 5K doon sa na supposedly i-distribute dahil ikaw ay biktima ng kalamidad, di ba? 5,000. Ang ginagawa ng mga hinayupak na to, ang binibigay nila, kunyari 5K sa harap ng tao, tapos binabawig nila yung 4K, 1K na lang ang inaabot dito sa mga kawawang mga benepisyaryo ng kalamidad at itong mga estudyanteng ito. At ito daw, ayon din kay Mr. Dating Congressman Alvarez, ito ang nasa likod dito ay ang kasabwat nila sa DSWD. Sino ba nasa DSWD? Di ba?
Si, andyan yung Undersecretary Romualdez, si Monina Romualdez na pinsan ni Kuting. Si nepotism, lahat ng pagkakasabwat dito, lahat ng mga magkakamag-anak, uubusin nila ang pera ng bayan. Okay, balik ako dito. So ngayon, ito ang sinasabi dito na puwersahang pinasumpa, illegal na pinasumpa, yung Vice Governor na si Uy, okay, ay illegal. At ito ay mga kasabwat ng DSWD, kasabwat ng Office of the President, na sila ang nakikinabang dito sa ayuda nito or ayuda scam. So kaya sila galit na galit kay Governor. Ngayon, pinatanggal o tinanggal nila, inabuso nila ang power, mga palangga, without due process. Harassment ito. Harassment, discrimination dahil hindi nila kaalyado at ayaw pumayag itong si Governor na wag i-cancel itong maisog rally na ito. Ano, mga kababayan, malinaw na sila ang, well, alam nyo na bangag itong buwaka ng Genemes na gobyernong ito dahil hindi nila, mga palangga, dinaan sa tamang proseso. Hindi na to kailangan dumating pa sa Office of the President yung usapin sa LGU. Pero dahil abusive of power, mga kababayan, hindi na nga sila nag-gather ng mga ebidensya para patunayan kung itong board member ba ito ay nagsasabi ng totoo, di ba? Walang proper investigation. So, ura-urada lang, may nag-report lang, nagdesisyon sila ng gano'n na lang kasi gusto nilang alisin itong sitting governor. So, sino ang nag-o-oppress? Sino ang sino ang may kasong grave abuse of authority? Kundi itong jutang Genemes na gobyerno ni Marcos Jr. at ni Lisa Tanas dahil hindi nila sinusunod ang legal na pamamaraan at yung tamang proseso ng ating hustisya. At ito po ay pagyurak din sa karapatang pangtao ng governor dahil hindi siya idinaan sa tamang proseso at ito ang tawag dito ay politically motivated o political repression ng mga hinayupak na ito. Oppression, repression, lahat na ng katsyotahan na ginagawa ng gobyerno ni Bangag na Bangag na hindi dinadaan sa tamang proseso ang kanilang mga corruption practice, pag-aabuso nga, walang legal na pamamaraan ay isang hindi dapat ninyo pinapayagan. Bakit? Ang kapal ng mukha mo, Marcos Jr., Lisa Tanas. Kung meron mang grave of abuse of power dito, mga kababayan, walang iba kundi sila. Ang pagkikidnap lang ni Lisa ng mga bata. Ano yan? Waka ng Genemes yung ang pagkidnap ni Lisa Araneta Marcos sa 2 bata sa Turkey, ang pag-extract. Anong tawag dyan? Ayaw niyong hulihin? Kongreso, Senado, ayaw niyong imbestigahan. Ha? Mga hayop kayo. Pero itong governor, dahil ayaw lang pumayag sa gusto nyo at nilagdameo na huwag ituloy ang pagsasalita, pag-speak up. At based dun sa conference na sinabi ni Congressman Alvarez na kung ayaw pumayag ni governor, gagawa nila ng paraan para tanggalin si governor na ito. Elected siya ng Davao del Norte, pero tinanggal nila ng illegal. Sino ka na ikaw lamang ay isang ordinaryong nurse, teacher, tenderas, call center agent o doktor? Kaya kang ipakidnap ni Lisa kung gusto niya. Kaya kayong ipagurgur ng mga mga jutang Genemes na ito. Kaya ako galit sa mga bangag na ito. Bangag, sabi nga ni Pangulong Duterte, umakyat kayo dyan lahat na mga bangag kayo, yung mga kaibigan ni Kuting. See, mga kababayan, bakit tinanggal si Governor? Kasi, number 1, ayaw sumunod ni Governor sa kanila na pinigilan siyang makiisa sa rally. Another number 1, dahil nagsalita ito si Governor na ang mga kampo ni Marcos Jr. at ni Lisa Ahas, lahat ng mga jutang Genemes, mga hinayupak, mga jutang Genemes, mga palangga, ay kasabwat
sa scam o pagnanakaw sa AIX, pagnanakaw sa mga ayuda na para sana mapunta sa mga kabataan, pero kinakat nila from 5,000 dapat, bigay lang 1,000, 4,000 ilalagay sa bulsa ng mga tiyutang genimis na ito. Kaya dapat nyo nang magsalita. Imagine nyo, tapos yun nga, ayaw sumunod, tatakutin ni Lagdameo. At based ito sa press conference. And also, mga kababayan, sino ba ito mga putang inan ito, mga adictos benedictos na ito? Ha? Sino ba kayo sa tingin ninyo? Dahil kayo dyan ay naupo sa illegal na pag-upo ni Marcos Jr. na nakipagsabuatan si Lisa Ahas sa Smartmatic. Ayan, ulit-ulitin natin na signed affidavit ni Glenn Chong na si Marcos Jr. ay hindi nakakuha ng boto ng 31 million dahil si Lisa ang nagmaniobra at nakipagsabuatan sa Smartmatic. Sino yung mga jutang genius na yan, ng mga bangag na namumuno sa inyo? Mga bangag. You have to get up and speak up. Tapusin nyo na itong mga to. Dahil lalo kayong gigipitin. Again, governor na ito, meron siyang power, meron siyang koneksyon. Pero pinadalhan ng parang isang buong sandatahang lakas. 200 police. Baka mahigit pa. Para siya ay persahang tanggalin sa kanyang elected position. Dahil lang ayaw niyang sumunod sa bangag na si Lagdameo na wag ituloy itong maisugrali na ito. At isa rin si Governor, na advocate, at siya rin ang umaalma na hindi siya pumapayag sa jutang genimes o persahang initiative. Yung People's Initiative na yan, na ayaw niya ituloy yan, hindi ayaw niya ito, nag-uupo siya. Kasi nga, eto'y nakita niya na pinupondohan ni Martin Romualdez, ni Speaker Tambaluslos, etong mga kasabwat niya, katulad nila at kung sino-sino pa dyan sa Davao del Norte, para isulong etong People Initiative. So, connect. Ay sabi pa nga ng emisaryo, ni Lagdameo, sinabi niya dito kay Governor na malaki na ang nagagastos ni Martin Romualdez na pera sa pamimigay na suhol dyan sa mga tiwali sa Davao del Norte. Hindi pera ni Martin yan, pera ng taong bayan. Kaya no wonder, galit na galit si Pangulong Duterte kagabi sa kanyang press conference. Kahit ako, galit na galit ako, mga palangga. Kaya itong mga men and women in uniform, sabi ko nga, tambabutod. Second year college lang pala naging president ng sabi nga, buti pa ako naka 72 units. Alam mo, mga palangga, bangag nga Ang issue kasi bangag. Undergraduate nga. Kaya buro ang ginawa niya, kaya hindi nakatapos yan. Nagbangag-bangag. Diba? Nagpulburon. So mga kababayan, doon sa ang tawag dito? Sa press conference na yon, kasi nga nangako na si Governor na magde-deliver nga siya ng 100,000 katao na magiging part nung maisog rally na yon. So ngayon, nataranta itong si Lagdameo at nagalit nga siya dahil ayaw siyang sundin. Imagine mo inuutusan, imagine mo yung dictatorship na ginagawa nila, yung authoritarian regime nung panahon ng tatay ni Kuting na yun, ang nirereklamo ng mga dilawan na tahimik na ngayon. Ito ay what? Sabi nga ni Pangulong Duterte, ay ginagawa ni Marcos Jr. at ng kanyang mga bangag na nakapaligid sa kanya. Ano pa ang inaantay? Halos ang AFP generals ay Ilocano. Sabi nito, they are all bow down in fear to Kuting. Sabi ni DW ngayon. I don't think so. Kahit mga Ilocano pa yan sa gilid na yung mga palangga, magsasalita din yung mga yan. Wow. Yawa Lagdameo. Lagmao Mayo, Anto ng Kadiliman. Kaya nga dark choco, di ba? Mukhang bumagay sa kanya kasi ang chocolate ay madilim. Ngayon mga palangga, sabi dito,
ng emisaryo ni Lagdameo, kung hindi natin makukumbinsi si Governor, tatanggalin natin siya. Gagawa natin ng paraan. Tatamnan ng kaso. Imagine mo, kaya tinangnan siya. Ang babasahin natin mamaya yung sinabi ni Benhur Abalos. Okay? Imagine mo, hindi na nire-respeto ang ngalan ng batas, hindi na nire-respeto ang due process. Paano nga nila i-respeto kung si Marcos Jr. ayaw magpapulburon test? Paano i-respeto ang batas? Eh bago pa umupo si Marcos Jr., maliban doon sa mga ginawa niya in the past pa, nangidnap na ang asawa niya. Nangidnap. O umupo na pala sila. Naging mastermind na si Lisa Araneta Marcos sa kidnapping. Huwag niyong kakalimutan ang issue na yan. Dahil araw-arawin ko yan. Diyan umiikot ang tumbong ni Lisa. Sabi ko nga, inireport ko na rin yan siya dito sa authority. Na siya ay kasi, tinanong ako ng FBI kung ano ang pagkakaalam ko sa pagkakasampot ni Lisa. Dahil nireport ko na, nagbabayad siya ng bounty para sa ulo ko. So nireport ko yung involvement niya sa pag-kidnap o extraction sa mga bata sa Turkey. Kaya ulit-ulitin ko, walang re-respetuhin na batas si Marcos Jr. at ang kanyang asawa dahil mismo sila ay sangkot sa smuggling, pulburonic at kidnapping. Kaya it's up to you mga kababayan. Nasa mga kamay ninyo ang para wakasan ito mga yawa na ito. Ano pa sabi nito? I hope ma-interview natin si Governor. I'll try my best na ma-interview natin si Governor para malaman natin kung ano yung, kasi ano na yan nakalipas ng isang araw. Okay. Sabi naman ng DILG, preventive suspension of Davao del Norte Governor Edwin Hubahib. We at the Department of the Interior and Local Government, or the DILG, are addressing the recent decision to implement a preventive suspension against Davao del Norte Governor Edwin Hubahib. Magkakasabot na sila lahat. Mga pulburonic nga at bangag. Mga kababayan, sabi pa dito, Governor Hubahib has been suspended for a period of 60 days by the Office of the President. Sa dami ng problema, gamitin niyo yung inyong brain cells, yung inyong billions of neurons. Sa dami ng problema, ng dapat trabahuin ni Marcos Jr., talagang galing pa sa opisina niya ang pagtanggal ng illegal, ng persahan, illegally suspension of this governor na ito. Na ito ay administrative case lang. Pero pinakialaman niya, abuse of power yan mga kababayan. And you have to stop them. Or, lulubog kayo na ang susunod na abusuhin. You'll never know. Huwag kayong pakasisigurado. Dahil sabi ko nga, vindictive narcissist itong si Lisa. Mga bangag nga may mga saltik sa utak dahil nasusunog ng pulburon ang kanilang mga utak. Pulburon. Ayan, pulburon. Bakit pa nagiging to? Yan, pulburon, hawak ko buo. Sabi ni Abalos, Governor Hubahib has been suspended for a period of 60 days by the Office of the President as directed by Executive Secretary Lucas Bersamin. Imagine mo, Chief Justice yan, di ba? Si Bersamin. Ano bang pwesto yan? Chief Justice ang jutang sini namang Masyon Dabels na yan. Nagiging kiskipay kay Lisa dahil nakikinabag na yung nayupak na yan. Alam ko, tatanggalin na rin yan very soon. Sino pagtitiwalaan ng Pilipino? Dating Chief Justice, nagiging asong julol. Diba? Naging asong julol, sunod-sunuran sa bangag na presidente at sa ahas na first lady, kidnapper. Ulit-ulitin ko yan. Hinahamon ko siya. Nakasuhan niya ako. Kidnapper ka, Lisa, putang ina ka. Hayop kayong dalawa. Hayop kayong lahat. Ito, sinasabi ko sa inyo. Mahilig magtanim ng kaso at mahilig mangidnap. Ilan kaya pa nakidnap ni Lisa na hindi nyo alam? Hello, Winnie. I have a favor to ask you. Bigaon, alpot, patutot. Imagine mo. Tapos after ni Lisa, bago ko ito tapusin, inject ko lang. Yung ebidensyang hawak ko, noong nakipag-usap ito ni Nayupak na Lisa sa asawa ni Teddy Boy Locsin na si Louie Locsin. Ano sabi niya? Perhaps some piyaya or inasal from Bacolod. Di ba, alpotera? Sabi niya kay Locsin, sabi niya siguro, gusto mo ba ng piyaya
or bang mainasal dito sa Bacolod, dadalan kita. I love you, sabi niya, I love you so much, dear Louie. Ayan, kasabwat sila lahat sa pag-kidnap sa mga bata. Extraction, sila ang nag-aabuso sa power, kaya kung paaabutin niyo pa ng Pasko, mga jutang ginimis ito, mga jutang gininan na ito, kasalanan na ng Pilipino kung bakit kayo ay malulubog sa kahirapan sa kabila na ang leader nyo ay isang bangag at kidnapper. Kidnapper! Naka-report na sa UN yung putang inang niya. Naka-report na rin sa human rights. Nasa Europa yan. Kaya pinapahanting niya ang nanay kasi gusto niyang gurgurin. Pinapahanting niya ako, gusto niyang gurgurin. Siya nga na ikalat na ang lahat ng ebidensya. Video na ikaw ay kidnapper, hinayupak ka. Ipakukulong ka ng taong bayan. Kaya kung ano man ang mangyari, sa susunod, sino man ang susunod na leader, ipakukulong natin tong hayop na to, ilalabas natin lahat ng ebidensya. Na si Lisa Araneta dapat makulong ng habang buhay. Reklusyon perpetua ang kaparusahan sa isang serious crime sa pakikipagsabwatan sa pangidnap ng 2 minor de edad. Kasama yan si Teddy Boy Locsin Jr., kasama yung kanyang asawa, kasama lahat sa ebidensya yan. At ang asawa, ang partner ni stress mother, kasama lahat ang DOJ, kasama lahat ang immigration, kasama lahat ang yung sa Turkey. Okay, yung ambassador. Who's that? Basta yung ating consulate general sa Turkey. Kasama lahat. Dapat kayong makulong ng reclusion perpetua kung may bitay, kulang pa ang mga buhay ninyo para kabayaran sa pag-participate dito sa pagkikidnap ng 2 bata. Actually, dapat ang kidnapin nila 4 na bata tsaka isang nanay na gusto nilang ipagurgor para mabawi nilang ebidensya na si Lisa Araneta Marcos ay kasabwat, isang kidnapper. Kasuhan mo kung puha ka ng Genemis ka para ipresenta natin, mga palangga, ang ebidensya sa Korte ng Amerika o ng Korte kahit sa Mars, dadalhin natin lahat. Yang hayop na yan kaya gustong manggurgur dahil ikaw, gago ka. Kidnapper ka, Lisa. Kasuhan mo ako, hinahamon kita, ikaw. Hindi yung mga tsuwari-warak mo. Nag-iatay ka. Wala kang puso dahil demonyo ka. Ngayon itong gobernador, gusto nyo, o tinaniman nyo, dahil ayaw tinaniman nyo ng kaso, tinanggal nyo ng bawal sa batas ang ginagawa nyo dahil ayaw sumunod sa kagdemonyohan nyo. Mga ginayupa kayo. Yeah. Ambassador ng Turkey, yung Henry Bensurto. Yan, kasabwat na yan. Henry Bensurto. During that time. Lahat kayo, kulang ang bitay sa mga kasong ginawa nyo sa Pilipino. Dapat sa inyo, buong, kung pwede lang 100 bitay. Mga kababayan, we're not gonna stop para panagutin itong mga hinayupak na ito. Suloy natin. Gago ka, Lisa, ha? Sabi pa dito itong ngiwit din, si Abalos, we recognize the challenges faced by our officers during the implementation of the suspension order and we commend their professionalism and dedication in upholding the law amid any resistance encountered. Tangina, kayo pa ngayon ang nagkaroon ng challenge. You challenge, ano sabi niya dyan? Okay, the challenges na hinarap. Pang-abuso nyo. Putang ina nyo, kayo na naka-abuso, kayo na gumawa ng illegal, kayo pa ang naka-face ng challenge. Saan ba kayo pinanganak? Sa impyerno? Mga hayop mga palangga. Again, you have to move now or never. Dahil ang presidente nyo ay isang bangag ang nag-utos para tanggalin si Governor Hubahim na hindi ko naman kakilala yan. You know? Sa Inagap, hindi ko alam na may isang Hubahim. Pero dahil siya po ay siya ay inaabuso ng no less than the Pulboronic President, no less than the Bangag Lagdameo, no less than the Ahas Lisa, si Lisa ang nagpapatakbo sa Pilipinas, kaya ang lakas niyang loob, mangidnap ng bata. Bangag kasi. Sabi nga ni Duterte,
Umakyat sila sa Malacanang, mga bangag sila, mga jutang ginemis. Ang mga hinayupak na yan. Di ba? Ngayon, kailangan nyong magkaisa. Ngayon, ito mga siya, classmate din sa Pulburon, sabi ni Lawrence. Ano sabi? Yung mga kongreso at senado, ayun ko tayo mga walang itlog dito mga kongresa, mga taga-kongres at senate. Kailan kayo tutubo ng lakas ng loob o ng tapang? Pag ginulam ko na kayong lahat? Pag ito tumagos sa inyo? Visit kayo, pag nag-effect na yung power nan, tutumba kayong lahat dyan. Di ba? Pag lagyan nyo nga ito ng power para matumba na itong mga jutang ginemis na ito. Protect the Constitution, sabi ni Becky Bex. Wala na nga magpoprotekta ng Constitution mga palangga. Gusto nga nilang baguhin. Yun na nga eh. Classic example itong si Governor. Mga kababayan, sabi ni Barkadahan Forever, wake up people. This is going too far. This administration. Yes. Okay. Freddy, thank you so much. Baliw na si Lisa. Tama. Okay, nag-comment. Yes, baliw na. Eh, you know what? You know that already. Ngayon, ano pa ba ang pinagsasabi doon sa, ano na to? Anong tawag dito? Sa, ayun, yung mga dinorobo nila. Okay. Yun, napag-usapan na nga yung, nasabi ko na to, emergency cash transfer na dinanakaw na mga kasabwat ni Liza. Na hindi binibigay sa mga beneficiaryo o beneficiaries. Mga palangga. Kaya itong gobyerno ninyo, again, ay isang polboronic na bonggang-bongga. Polboronic, bangag, kidnapper, ano pa, smuggler, andyan na lahat. Imagine niyo, isususpend nila ang isang halal na governor dahil ayaw lang sumunod sa kanila, mga palangga.